Ngayon ay ipagpapatuloy na ang laban ni Taejun at Juhan kung saan sa kanilang paglalaban ay magigising ang tatlong God Tier relic na siyang papatay sa kanila at nagpakita na din ng uwak upang tulungan muli si Juhan. Kaya naman simulan na natin ang chapter 22 up to chapter 24 at kung bago ka lamang sa aking channel at gusto mong subaybayan ang kwento ng Tomb Raider King ay mag-subscribe at follow ka lamang. Let's go! Sinabi ni Taejun na ang lakas naman daw ng loob ni Juhan para nakawin ang kanyang relic habang sa isip ni Juhan na ang skill ng pagnanakaw ay puring-puri siya dati ni Taejun sa nakaraan niyang buhay at ngayon ay nag-upgrade na ito sa pagiging rank D dahil sa natuwa ang isang Panginoon. Naisip ni Juhan na ang uwak ang tinutukoy ng system at pinatignan niya ang relic na kanyang hawak kung saan isa itong God Tier relic na kayang magdala sa ibang dimension pero hindi pa sapat ang kanyang domination control. Gustong gusto daw talaga niyang ipadala si Taejun sa ibang dimension pero hindi pa niya ito magagawa sa ngayon at sinabi naman ni Taejun na sa palagay daw ba ng bida na yun lamang ang dala niyang relic habang sa isip ni Juhan na alam niyang laging maraming dalang relic ang matanda. Isa daw sa pinakamalakas na relic na meron si Taejun ay ang relic na tinatawag na Conqueror's Relic kung saan kaya nitong mag-control ng ibang tao at gaya ng relic ni Irene Hilton na isa din itong parasitic relic. Wala daw siyang impormasyon sa relic na ito dahil sa maigpit na pagbabantay ni Taejun kung kahit ang tanging alam niya lamang ay nasa katawan ito ng matanda at kahit gusto niyang putulin ng parte ng katawan ni Taejun ay hindi niya ito magagawa dahil taglay din ng matanda ang isang armor type na relic. Tanong ni Taejun kung natatakot na ba si Juhan pero hindi pa naman daw niya fully ina-activate ang kanyang relic habang sa isip ng bida na parang isang fortress ang katawan ni Taejun na punong-puno ng mga armas. Kung gagamitin daw ng tuluyan ni Taejun ang Conqueror's Relic ay siguradong magkakagulo sa kanilang paligid dahil tinatarget nito ang kamalayan ng isang tao at kanyang sagot na akala niya ay ayaw malaman ng matanda ang tungkol sa mga relics pero sagot ni Taejun ay liligpit na lamang niya ang mga makakaalam pagkatapos ng kanilang laban dahil alam niya na hindi matatapos ang kanyang problema kapag hinayaan niyang mabuhay ang bida. Ito na daw ang tamang oras para sundin siya ni Juhan pero isang boses ang nagsalita at sinabing hangal daw ang dalawa at tigilan na nila ang paglalaban sapagkat isa daw delikadong lugar kung nasaan sila ngayon kung saan natutulog ang mga aso at kung hindi sila titigil ay magigising nila ito. Namanga si Taejun dahil nararamdaman niyang malakas ang aura ng uwak samantalang naisip ni Juhan na ang tinutukoy ba ng uwak ay yung God of Death na si Anubis mula sa Egyptian mythology. Subalit nagpumilit si Taejun at sinabing pagkatapos niyang iligpit si Juhan ikukuhanin niya ang relic na uwak ngunit isang boses muli ang nagsalita at kasabay nito ang pagyanig sa paligid habang nagtataka naman ang matanda. Nag-warning naman ang system kung saan sinabi nito na nakatanggap ng pinsala ang kanyang relic dahil sa malakas na kapangyarihan at sa kanyang pagtingin sa paligid ay sigurado siyang ito na ang hudyat sa paparating na malaking sakuna kung saan ang paliparan ay unti-unting nasisira sa paglitaw ng libingan pero hindi lamang pala sa airport ito nangyayari dahil apektado nito ang mundo gaya ng Las Vegas, Tokyo ng Japan or ang Seoul sa Korea. Tanong ni Kulugo kung ano na ba ang nangyayari at sagot ni Juhan na nakulong lamang sila sa isang delikadong libingan at ito daw ang resulta sa paggamit ni Taejun ng kapangyarihan at sagot ng matanda na hindi naman ito nangyari noon. Kung nais daw nilang makalabas ay kailangan nilang i-clear ang pagsubok ng libingan pero hindi raw ito madali dahil sa kanyang isip na inabot siya ng 3 buwan para lamang maklear ang isang libingan mula sa Great Catastrophe at utos niya sa mga Kulugo na sundan lamang siya nito sa kanyang pupuntahan. Subalit pinigilan sila ni Taejun dahil hindi naman daw siya nagbigay ng permiso para sila ay umalis. Pero sagot ni Juhan na hindi pa raw ba titigil ang matanda sapagkat common sense naman daw na kailangan nilang gumawa ng paraan para makalabas. Sagot ni Taejun na sa kanya na iisipin ng bagay na yun pagkatapos niyang patayin sila Juhan na ang ibig sabihin ay makukuha niya din ng mag-isa ang relic at kahit nayayabangan ng bida ay alam niya sa kanyang sarili na may basehan ng pagiging mayabang ni Taejun at sa paggamit ni Taejun ng kanyang kapangyarihan ay napaload sila Juhan dahil sa lakas ng puwersa. Gaya daw ng dati ay may lamang ang pasensya ng matanda at sagot ni Taejun na matalas ang dila ng bida pero hindi raw ganun dapat ang pagsasalita nito sa kanyang master at tanong naman ni Kulugo kung mamamatay na ba sila ngayon. Samantalang nagtataka naman si Taejun dahil hindi pa niya magawang makonquer sila Juhan sapagkat karaniwan ay nawalan na ng kamalayan ng mga tao na nagamitan niya ng relic na ito. Isang boses na naman ang nagsalita kung saan sinabi nito na may kakayahan ng mga tao na kanyang nakikita na sila'y mapasunod at tanong naman ni Taejun kung sino ang nasa taas at sagot ng isang aso na siya raw dapat ang magtanong ng bagay na yun dahil sino daw sila Taejun upang manggulo sa kanilang tirahan. Sa isip ni Juhan na maaaring ito ang rason kung bakit hindi effective ang Conqueror's Relic ni Taejun dahil sigurado siyang ito si Seth isang God Tier relic na isang buwisit sa lahat. Sa Egyptian mythology si Seth
Seth ang isa sa siyam na major gods na siyang god ng darkness, chaos at evil, at dahil doon kilala ang relic ni Seth bilang violente at maraming buhay ng user ang nasira dahil sa kanya. Sinabi naman ng isang relic na hindi niya lubos maisip na mapapaamo sila ng mga tao, at sumang-ayon naman dito si Seth kung kahit dudurugin daw nila sila Juhan, at nagulat si Kulugo dahil may isang aso pa ang nagpakita. Paliwanag ni Juhan na ang itim na aso na ito ang siyang tinatawag na Anubis, at ang kwintas na kanyang suot ay si Osiris, dahil si Osiris ay kabilang din sa 9 major gods na siyang god ng fertility at afterlife, habang si Anubis naman ang siyang god ng kamatayan at libingan. Hindi makapaniwala si Juhan na magpapakita ng sabay-sabay ang tatlong god tayo relic, at tanong ni Seth na anong klaseng pagsubok kaya ang kanilang ibibigay para ma-enjoy nila ang pagpatay kila Juhan, pero bigla din niyang naalala na bakit pala sila magbibigay ng trial, ngunit sagot ni Osiris na magkaroon naman daw ng dignity si Seth. Sagot naman ni Seth na wala siyang pakialam sa dignidad dahil nakakagalit na nga na kailangan nilang makihati ng espasyo sa mga tao, habang sinabi naman ng system na dahil sa malicious na aura sa paligid ay nagsisimula ng tumaas ang immunity ni Juhan. Mauuna na raw si Seth dahil ang pinakamagandang paraan upang harapin ng mga tao ay pamunuan sila gamit ang lakas, habang sa isip ng bida na alam niyang hindi sila hayaang mabuhay ng mga aso na nasa kanilang harapan. Nang magsimula si Seth na umatake ay sumali din agad ang dalawang relic, at sa ilang segundo sila'y nabalutan ng malakas na aura kung saan nagsimulang mag-nosebleed ang isa at ang isang kumag naman ay napasukan ng dugo. Gaya daw ng inaasahan ni Juhan na madaling maapektuhan ng isang katawan na walang immunity, habang si Taejoon ay hindi rin makagalaw dahil sa lakas ng aura, at utos ni Juhan na magagawa ng tatlo na makaalis sa lugar dahil para sa mga relics ay wala naman silang silbi, at sagot ni Kulugo na hindi niya alam kung siya ba'y matutuwa sa sinabi ng bida. Kaya naman binuhat ng dalawa ang kanilang kasamang duguan, at tanong ni Taejoon kung paanong okay lamang si Juhan, at sagot naman ng bida na pwede nilang sabihin na ito ang pinagkaiba ng kanilang mga skill. Napatanong din si Seth kung bakit okay lamang ang kalagayan ni Juhan, at bigla niyang naamoy ang isang pamilyar na amoy, habang si Juhan ay nilabas na din ang kanyang relic. Tanong ni Anubis kung ano ang balak ng bida sa kanyang nilabas, at patawang sabi ni Seth na malayo ang pinagkaiba ng rank ng relic ng bida kung ikukumpara sa kanila, at pagsisisihan daw nito ang pangmamaliit sa kanila. Kaya naman hindi na nagdalawang isip na umatake si Seth, habang si Juhan ay inactivate na ang Hammurabi, at sa kanyang pag-counter na atake ay nagtataka sila Anubis kung paano napigilan ng bida ang kanilang ginawa. Sagot ni Juhan na ganun ang mangyayari kung magbabase lamang ang mga relic sa kanilang mga ranggo, at sagot ni Anubis na mukhang kailangan nilang gumamit ng skill maliban sa aura. Ayaw naman itong gawin ni Seth dahil mababawasan ang kanilang buhay sa paggamit ng skill, at sigurado na siya ngayon na ang naaamoy niya kanina ay mula sa uwak na kapwa nila isang god, at sagot naman ni Osiris na ang traitor na uwak na siyang gustong tumulong sa mga tao ay matagal nang nakasil. Nasabi tuloy ni Anubis kung sira na ba ang pang-amoy ni Seth, at pagalit na tugon ni Seth na naghahanap ba ng away ang dalawa dahil maayos na maayos ang kanyang pang-amoy. Sa isip ni Juhan ay hindi na nakapagtataka kung nag-aaway ngayon sila Seth at Osiris, dahil ayon sa Egyptian mythology si Seth ay nakagawa ng malaking kasalanan kung saan sa kanyang pagseselos sa kanyang kapatid ay nagawa nitong patayin si Osiris. Ang mga historical context daw kasi ng mga kwento ay nakakaapekto din sa pag-uugali ng mga relic, at dahil sumasang-ayon sa kanya ang mga nangyayari ay kailangan niyang umatake habang sila ay nagtatalo. Subalit nahalata ni Anubis na may pinaplano si Juhan kung kaya tumigil na daw ang dalawa, pero dahil ayaw huminto ng dalawa ay wala na siyang nagawa kundi kaharapin ng bida. Sinabi ni Juhan na mukhang si Anubis na lamang ang matino sa tatlo kung kaya tatalunin niya raw ang aso, at sagot ni Anubis na tignan daw nila kung magiging okay pa din ang bida sa kanyang gagawin, at sa pagliwanag ng kanyang ilalim ay bigla na lamang siyang bumabagsak, at nasabi ni Anubis na hindi magagawa ni Juhan na malagpasan ang kanyang pagsubok. Nanakit ang likod ng bida sa kanyang pagbagsak, at ngayon ay nakatayo siya sa isang malaking timbangan, at sagot ni Anubis na ito ang timbangan ng paghahatol kung saan hatulan niya ang bida. Natuwa si Juhan dahil kung malalagpasan niya ang pagsubok ay mapapasa kanya si Anubis, at dahil hindi gumana ang pagsusurpress sa kanya sa pamamagitan ng aura ay ito ang napiling paraan ng itim na aso. Ayon sa impormasyon mula sa dating user ng Anubis relic ay sinabi sa kanya ng bata na magtatanong lamang si Anubis ng ilang katanungan at kailangan lamang sumagot ng hindi, pero kahit hindi maalala ng bata ang mga tanong ay madali lamang daw ang mga ito, at kung nakaya daw
ng bata ay magagawa niya rin itong sagutin. Ngayon ay magsisimula na ang 42 na katanungan mula sa mga juries at kung magagawa daw ni Juhan na makasagot ng hindi ay makakapasa siya sa pagsubok, pero kung magsisinungaling ito ay mababasa ng halimaw mula sa kadiliman ng kanyang puso at siya ay makakain. Sa isip ng bida na saktong-sakto ang sinabi sa kanya ng bata at ang unang tanong ay nagnakaw na daw ba si Juhan at sa isip ng bida na oo pero hindi siya makakibo. Natawa si Anubis dahil hindi nakasagot si Juhan pero sagot ng bida na siya ay nag-iisip pa at sagot naman ni Anubis na pakinggan na din ni Juhan ang pangalawang tanong dahil nagsinungaling na daw ba ang bida. Hindi na naman nakasagot si Juhan dahil oo pa din ang kanyang sagot at sunod-sunod nang nagtanong ang mga juries kung may binugbog na ba ang bida, may sinira na ba itong property ng iba o kumuha ba ito ng kayamanan ng iba. Ngayon ay naiintindihan na ni Juhan kung ano ang nangyayari dahil madali lamang ang mga tanong para sa bata dahil hindi pa ito nabubuhay ng matagal sa mundo para makagawa ng kasalanan at nasabi ni Anubis na alam niya ang nasa isip ni Juhan dahil sinasabi nito sa kanyang sarili na hindi niya magagawang makasagot ng hindi sa 42 questions na kanilang inihanda. Kaya naman hinawakan niya si Juhan at gaya ng kanyang inaasahan ay punong-puno ng kasalanan ng mga tao kung kaya't nababagay daw ang bida sa impyerno at isang dragon ang nagpakita. Walang magawa si Juhan sa mga sandaling ito at sa pagbitaw sa kanya ni Anubis ay unti-unti siyang nauhulog sa bunganga ng halimaw at sa kanyang pagbagsak muli ay napunta siya sa mabuhangin na lugar. Nanakit ang kanyang katawan at sa pagdilat ng matay sinalubong agad siya ng mga multo or halimaw pero handa ang bida upang sila'y labanan gamit ang buto na kanyang napulot at wala siyang pakialam kung sabay-sabay pa siyang atakihin. Isa-isa niyang inihiwa ang mga halimaw pero hindi maitatanggi na napakadami ng kanilang bilang at nang siya ay makorner at mapatumba sa lupa ay natanong niya kung ito na ba ang kanyang katapusan. Subalit nagsalita muli ang uwak at mukhang kailangan daw ng tulong ng bida at sa pagliwanag ng kanyang katawan ay isang malakas na pagsabog ang naganap. Sa pagpapakita ng uwak ay nagpakawala ito ng malakas na aura at nasabing matagal-tagal na noong huli niya itong ginawa at tanong ni Juhan na ano ba ang ibig sabihin nito dahil sila ay nasa nakaraan at sagot ng uwak na hindi na mahalaga pa kung nasa ang panahon pa sila. Sa kanyang paglingon ay napansin niyang papalapit muli ang mga zombie at sinabi ng uwak na tutulungan niyang makaalis ang bida sa lugar na ito at masaya daw kung gagamit siya ng Egyptian power upang talunin ang mga Egyptian god. Tanong ni Juhan kung bakit siya tinutulungan ng uwak habang ang uwak naman ay nagsimula ng gamitin ang kanyang lakas samantalang naiinip naman sila Seth sa labas dahil hindi pangkaraniwan ang tagal ng trial. Nang mapitak ang bola ng dimension ay nasabi ni Osiris na puwersa ang binubuksan ng space of judgment mula sa loob at sagot ni Seth na naniniwala ba si Ores na magagawa ito ng isang tao at sa pagkasira ng espasyo ay naramdaman ni Seth na ito ang kapangyarihan ng Panginoon ng araw. Nang makita nila ang uwak ay sinabihan nila ito ng magnanakaw at tanong ni Osiris kung ano ang nangyayari kay Anubis at sagot ni Seth na halatang kagagawa nito ng uwak pero paano daw ito nakawala sa kanyang selyo. Hanggang ngayon ay sariwa pa din kay Seth ang alaala na nakipagtulungan ng uwak sa mga tao upang wasakin silang mga relic at tanong ni Juhan kung totoo daw ba ang sinasabi ng mga aso. Nasabi ni Osiris na kailangan nilang gamitin ang kanilang kapangyarihan upang ayusin ang problema para na din mabalaan ng iba. Kaya nasabi tuloy ni Seth na wawasakin niya ang lahat ng rason kung bakit ito nangyari sa kanila at sa pag-activate niya ng kanyang power ay nabitak ang lupa kung saan nagsilabasan ng mga zombie mula sa ilalim dahil hindi lamang pala sa loob ng espasyo ito nagpakita kundi pati na din sa buong mundo. Wika ng uwak na hindi niya natutulungan pa si Juhan at sagot ng bida na hindi naman talaga siya umaasa sa uwak at sagot ng uwak na bakit hindi natatakot si Juhan wala ng paraan upang makalabas pa sa loob ng libingang ito. Sagot ni Juhan iba na ang sitwasyon niya ngayon dahil pwede niya nang gamitin ng kanyang relic at alam niya din na nasa paligid lamang ang totoong anyo ng mga relics. Kaya naman sa pagsugod niya sa mga zombie ay natatawa naman ang uwak dahil excited siya sa gagawin ng bida at sa pagtusok sa ulo, paghiwa sa katawan at paghiwa muli sa mga zombie ay nasabi ng tatlong relic na mukhang masaya si Juhan sa kanyang ginagawa. Ito pala ang tunay na katawan ni Seth at Osiris kung saan may mga bagay sa kanilang dibdib at nasabing habang infinite ang kanilang army ay may limit naman ng bida. Muli namang nagkaroon ng malay si Anubis at sinabi sa kanya ni Osiris na maganda ito dahil ililigpit nila si Juhan at ngayon ay bibigay nila ang buo nilang lakas upang mapatay ito. Unti-unti namang nababalutan ng mga benda ang kanilang katawan, ganun na din ang kanilang army at ngayon ay naging higanting mami na sila. Tanong ni Juhan kung anong klaseng bagay ba ang nasa kanyang harapan pero agad siyang inatake ng mami ngunit nagawa niya itong maiwasan at sa pag-iwang kanyang ginawa ay hindi siya nagtagumpay dahil sa tigas ng kanilang katawan. Subalit nagtataglay pa daw siya ng isang patalim habang naramdaman ng relic na ito na para bang siya ay nakauwi sa kanilang bahay at paliwanag ng bida na ang relic
relic na ito ay mula sa mga Egyptian kung saan nararamdaman niya ang kanyang mga Panginoon. Tanong ni Juan kung mahahanap daw ba ng relic ang kanyang God para makapagiluman lang sila, at ngayon ay nagkasundo ang dalawa dahil sabi ng relic na magandang idea daw ang naisip ni Juan. Sinabi ni Seth na ngayong may mas malaki na silang katawan ay mas makakagalaw na siya ng maayos, at tanong ni Anubis kung bakit ginamit ng dalawa ang kanilang kapangyarihan, at sagot ni Seth na hindi nila alam ang dahilan kung bakit nagpakita ang magnanakaw ng relic na si Uwak. Kailangan daw nilang bigyan ng babala ang ibang Panginoon, pero bigla na lamang nahiwa si Seth ng ating bida at kanyang tanong kung paano nalaman ni Juhan ang totoo niyang katawan. Nabigla sila Anubis sa nangyari habang si Osiris naman ay sinunod na putulan ng ulo ni Juhan, at sa kanyang pagkaputol ay nag-alala naman si Anubis. Sumunod ay hiniwa ni Juhan si Anubis, ngunit hindi niya pinutol ang relic nito at pagtatanong kung ano ba ang balak ng bida, at sagot ng bida na buksan daw muli ni Anubis ang trial dahil sa palagay niya ay mali ang resulta kanina. Sagot ni Anubis na never pa niyang ginawa na buksan sa pangalawang pagkakataon ng trial sa iisang tao, at kahit buksan din niya ito ay hindi raw magagawang makapasa ng bida, pero sagot ni Juhan na sisiguraduhin niya ngayon na siya ay makakapasa na. Ngunit kailangan daw palitan ni Anubis ang mga tanong kung ayaw nitong mawasak ng pira-piraso.